may mga pagkakamali kami na napagdaanan, gaya ng pagdating sa pakikisama dito sa mga kapwa nating kalahi Pilipino. Hindi naman lahat, na kung sino pa yung mga kaibigan natin, yun pa yung may kim-kim na inggit, kumbaga, na narating mo to, narating mo yan, parang iba na yung tingin nila sa'yo. Welcome back po dito sa Buhay sa Canada. Nagkukwento ako ng mga na-experience ko dito sa Canada ng ilang years, yung mga yung mga na-realize namin, ano yung mga pagkakamali, ano yung mga natutunan namin na pwede nyong ma-adapt in the future kung sakaling mapunta kayo dito o kaya nandito na kayo sa Canada. Ayan mga pards, nandito tayo sa Canadian Tire. Meron tayong bibilin kasi yung drainage ng bathtub sa washroom namin nagbabara. So may bibilin ako para siyang string na pangtanggal ng mga buhok-buhok, ganun, yung naipon na dumi. So after nito pupunta naman ako, bibili ako ng gatas ni Mokang at yung pinabibili ni Commander. Siguro baka pumunta ako sa Save on Food or Shoppers. Ayan, Canadian Tire. Ang oras dito ay alas 4 na ng hapon, araw ng Thursday, December 7. Medyo, ayan yung panahon, no? Maulap-ulap. Hindi pa bumabagsak yung snow dito mga pards. Tagal. Last year ang aga, pero maginaw na. Sobra. Meron pala akong binili kanina dun sa sa townhouse. Para to kay Mokang, yung sa gatas niya. Marketplace X, kaysa bumili kami ng brand new. 2 months lang to nagamit, diba? Tipid-tipid tayo. Ayun na nga mga pards, nasa loob ako, kaso naiihi ako. Ang tanong ko, sabi sarado na yung washroom, malas. Meron akong hinahanap yung siya, hindi ko alam kung meron dito. Thread siya na mahaba na pinapaikot-ikot mga parts. Sana may makita ako. Ayan mga parts, ganito yung siya, pangtanggal ng mga dumi sa washroom. Kaso hindi ganito yung hinahanap. Ito pala mga parts. Ayan. Okay ito. Magkano ba ito? Tingnan natin yung price. $9 siya. Tingin ko okay ito. Ganito. Kasi natandaan ko na nag-work ako sa fast food chain. Mas malaki dito kasi yung drainage napakalaki at nagbara. Yung sa washroom maliit lang naman yung butas.
May dalawang klase siya. Itong isa. Pero ayoko to plastic eh. Gusto ko nga ito string para naiikot-ikot siya. So, nabili ko na yung bibiling ko dito. Titingin-tingin lang muna ako, libot-libot, baka may makita. And then pupunta na ako dun sa pinabibili ni Commander. Mga parts oh. Ganda ng ng halaman, artificial plants. Gusto kong bumili pang decorate sa bahay. Pero mahal eh. Tingin ng mga fans. May pera lang ibibili eh. Kaso hirap kitain ng pera ngayon. Kaya dapat tipid-tipid tayo mga parts. Ganda ng boots oh. Ayan mga parts no. Na-realize lang natin na ilang years na rin tayo dito sa Canada. Marami tayong mga natutunan na pwede kong ma-share sa inyo, na kung sakali mapunta kayo dito o nandito na kayo, makatulong. Ayun na nga, na-realize namin dito ay hindi mo kailangang makipagsabayan sa ibang tao kasi may sarili tayong pamumuhay eh. Anong pa kanila sa pamumuhay natin? Hindi naman sila tumutulong. Wala tayong pake kung anong sasabihin nila. And yun nga, masyadong glamorous ang Canada pagdating sa mga ibang tao, na kapag nakita nila yung nangyayari dito. Pero the first place na darating kayo dito, talagang mamamangha kayo, ma-attract kayo sa mga bagay na material, lalo na yan. Bili kayo ng ganito. Yun yung mga una naming na-realize, na after 2 years na-realize namin na yun nga, ang mga bagong damit, mga branded, ilang months lang yan, parang wala na lang sa'yo yan, ganun. Kaya nitong mga current year, bumibili na lang kami ng yung mga lang, yung hindi mamahaling mga damit, sapatos, ganyan, kasi lumuluma yan eh. And then yun nga, may mga pagkakamali kami na napagdaanan, gaya ng pagdating sa pakikisama dito sa mga kapwa nating kalahi Pilipino. Hindi naman lahat, na kung sino pa yung mga kaibigan natin yun pa yung may kim-kim na inggit, kumbaga, na narating mo to, narating mo yan, parang iba na yung tingin nila sa'yo. Kapag sinabihan mo sila, lalabas pa na ikaw ang masama, na nagyayabang, ganito, ganyan. Sinasabi lang naman natin yun sa mga taong malalapit sa atin kasi gusto natin makatulong, diba? Yun. Tapos na-realize namin na kaya naming mabuhay dito na iilan lang kaibigan, bihira, isa, dalawa, ganun. Kaya naming mamuhay ng privately. Yun. Tapos natuto kami maging satisfied sa mga bagay na meron kami. Kaya kung kayo darating dito, contract worker or temporary worker, sikapin yung mag-save para in the future, kailangan nyo man na mahuhugot na pera ay may magagamit kayo. Yun. Panoorin nyo rin yung mga ibang mga vlogger dito na mga unfiltered na video nila na pinapakita yung totoong nangyayari. Panoorin nyo yung kay Kainags. Yun, may kakapulutan kayong aral sa kanya. Kay Rice Velasquez, shout out po sa inyo, na nanonood ako sa inyo ng mga vlog nyo. Palagi nakapulutan ko ng aral yung mga content nyo, and naging inspirasyon ko rin na magtuloy-tuloy sa pag-vlog. Gusto ko po kasing maggawa ng memories sa YouTube, na balang araw
papanoorin po namin kung ano yung mga naging struggle namin dito at ipapakita namin sa anak namin kung ano yung naging buhay namin, kung paano namin siya pinalaki. So yan. Tapos na-realize din namin na hindi mo kailangan magtrabaho ng magtrabaho dito. Kailangan mong magtrabaho pero work smart. Yun po yun. Maging smart ka sa trabaho. Kung may pinagdadaan ka man ngayon sa current environment ng trabaho mo, masyadong toxic, tiisin mo lang yan. Pero maging smart ka. Huwag mo silang pansin kung kinakailangan. Ganun. Pag mag-out, out na. Ganun. Kausapin mo sila pag business, during the hour of business. Ganun. And then natutunan din naming pahalagahan yung kalusugan namin. Mag-invest para in the future may huhugutin. Ano po ba yung mga yun? Mag-invest kayo sa government like TFSA, RRSP, other savings program, health insurance. Mahalaga po yan para pagtanda natin hindi tayo hihingi ng tulong kung kanino lamang. Yun. Tapos natuto kaming maging wise sa pag-grocery dito. Hindi namin kailangang pumunta sa mga branded na superstore. Kung pwede naman pumunta sa mga Asian, bakit hindi? Doon po kami nag-grocery. Yung Lucky Supermarket, yung kanyan TNT, pwede po yan. Mga parts, kung may mga tanong kayo, paki-comment lang at sasagutin po namin sa susunod na content namin. Ayun mga parts, no. So kagagaling ko lang dito sa Shoppers. Binilisan ko lang kasi anong oras na dito, alas 6 na. Naka $180 ako. Ang nagpamahal lang doon yung gatas. Baka isipin niyo bakit kami bumibili ng gatas, kasi si Commander nag-undergo pa ng ng medication niya for diabetes. Siyempre inisip namin yung bata, 'di ba? Gusto naman namin healthy siyang lumaki, 'di ba? So okay lang maging best. Mababawi naman ang pera, no? So yun nga, kanina sa loob may dalawang Canadians na nagtatalo. Ewan ko pa yung tatalunan. So napapaisip na lang yung mga tao, no? Nananahimik, ganyan, bakit sila ewan ko, baka pinagmulan siguro ng argue nila is yung item hindi yata available. Pero pag mga ganun, mga parts, hayaan nyo na, pagbigyan nyo na para matapos ang araw. Sisirain lang nila yung araw nyo, no? So ayun nga, mabalik tayo sa sa experience namin dito sa Canada. Madagdag ko lang na kung gusto nyong pumunta rito na ang goal nyo ay makapag-ipon, sige, mag-save kayo na mag-save. Dumating kayo dito, huwag kayong maluho. Pangalawa, kung ang goal nyo ay mag-settle dito, makuha ang pamilya nyo, kailangan dito mag-build kayo ng credit nyo, kasi in the future, kung kukuha kayo ng sasakyan o bahay, dyan sila magbabase. Kailangan makapag-build kayo ng credit history nyo dito. Yun ang labanan dito, credit. So payo ko lang, bahay muna ang kuhanin nyo bago sasakyan. Yun yung may papayo ko sa inyo mga parts. Kaya kung mayroon kayong gustong mga itanong parts, i-comment nyo lang, sasagutin namin sa susunod na video namin mga parts. Kaya bago ko putuloy ang video na to, nasa looban kayo ng Canada o sa man lupalok ng mundo, tuloy lang ang buhay. Paalam.